Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 21 hanggang 22 na lang ang ating babasahin ng Isaiah chapter 8. At yun, try ko siyang ipaliwanag sa inyo kung ano yung kahulugan nito at kung ano yung aral na pwede kong matutunan dito, na aking natutunan. Verse 21. Maglalakbay sila sa lupain na pagod at gutom na gutom. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos. Itingala sila sa langit at gagala nila ang kanilang mga mata sa lupa. Ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila tatapon. Itong verse 21 hanggang 22, nagpapaalala to sa atin. Yung talatang ito na aking nakuhang aral dito ay yung kung tatanggihan natin ang Panginoon, kung tatalikuran natin siya, tayo ay mapupunta sa kaguluhan. Katulad nung nabanggit ko kagabi na mawawalan tayo ng direksyon kung wala tayong Panginoon at kung hindi tayo nasasakop ng kanyang presensya. At ganoon din dito sa verse 21 hanggang 22. Ang taong makasalanan at sarado ang isipan, ano man ang mangyari sa kanya, ano mang maging sitwasyon niya, ay lagi niyang isisisi sa Panginoon. Ngunit ang taong matuwid, ang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan, ay laging lumalapit sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay nakakilala sa ating Panginoon, kung tayo nakakilala na, nawa tayo ay magpatuloy at patuloy tayong magpasakop sa Kanya. Patuloy nating sundin yung kalooban niya sa atin, yung magandang plano niya para sa atin. Dahil sa gitna ng kaguluhan, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon. Sabi ko nga, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi tayong lumapit sa Panginoon at patuloy tayong magpasakop sa Kanya. Hindi man ganun yung pinakang explanation ko sa nakaraan kong mga video, pero tumutukoy yun sa pagpapasakop lagi natin sa Panginoon. Na laging ituon natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon. Yun. Sapagkat wala tayong ibang sasandalan kundi ang ating Panginoon. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya at patuloy tayong umayon sa magandang plano niya sa ating buhay. Kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng pamilya, so pwede naman natin yung ipanalangin sa Kanya na nawa, bigyan ako ng tamang tao, bigyan mo po ako ng tamang tao sa aking buhay upang mas magampanan ko ang tungkulin ko
sa iyo, Panginoon. Kalooban mo na nilaan sa akin. Kalooban mo, magandang plano mo sa akin upang magampanan ko ng maayos at mas maganda. At yun, sana ay naunawaan niyo yung explanation ko po tungkol po dito sa verse 21 hanggang 22. Ang pinupunto ko po dito, palagi po tayong magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng mga tao na ginagamit niya sa ating buhay. At sino ba yun? Yun ay ang ating pastor at ang ating pastora, ang ating mga magulang, ating nanay, ang ating tatay. Sila ang apat ang ginagamit ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ihanda sa mas magandang plano niya sa ating buhay. Yun lamang at marami pong salamat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At yun, tulad ng explanation ko kanina, meron pa akong maidadagdag. At ngayon ko lang siya na isip, pumasok sa aking isipan. Sa panahon na tayo sinusubok ng Panginoon, tayo ay magpakatatag at patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Parang ganito lang ito. Para tayong nasa exam. Sa panahon na tayo sinusubok, para tayong nasa exam na kailangan natin sagutan yung exam na yun para tayo ay makapasa. Yun. Ano ang pwede nating maging sagot dun sa panahon na tayo nasa exam? Hindi yung mga bagay na ating natutunan na itinuro sa atin ng ating teacher. Di po baga? Ganon din po sa buhay natin bilang mananampalataya. Sa panahon na tayo sinusubok, I hope na yung mga natutunan natin, yung mga itinuro sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, nawa ay ating mai-apply sa ating buhay. Dahil yung mga bagay na hindi natin na-expect, hindi natin inaasahan, hindi naman lahat yun ay galing sa masama or ikakasama natin. Kundi yung sa panahon na tayo'y sinusubok, tayo'y pinapatatag ng Panginoon. At mabuti ang magiging kakahinatnan natin kapag nalagpasan natin yung pagsubok. Ayun. Pagsubok ay mas nakakabuti sa atin at mas nagpapabuti sa ating kinabukasan. Yun po ang lagi po nating tandaan. Sa panahon tayo po ay sinusubok ng Panginoon, tayo po ay pinapatatag upang mas maging kagamit-gamit sa kanyang kalooban. Yun lamang po at marami pong salamat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi at chapter 9 na po tayo ng Isaias. At yun, may share ko lang din po. Yun. Sa linggo, devotional, recap po ulit tayo. Yan. See you. Bye-bye. God bless po ulit.